Matapos ang 1,006 days, nakabalik ulit si Lonzo para sa Bulls. Sa loob ng 9 minutes sa first half, umiskor si Lonzo ng 6 points, 1 rebound, 1 assist, 1 block, 1 steal at 2 3-point shot. Hustle play pa para kay Lonzo, naka-steal siya kay Randle, sinagip pa niya yung bola para iwas out of bound. Susubok siyang makabalik dahil nanggaling siya sa 3 knee surgery, nagkaroon pa ng transplant sa tuhod niya at wala pang NBA player ang successful na nakakabalik sa ganong klaseng injury. Si Lonzo pa lang yung susubok. Sinabi na rin naman ni Coach Billy Donovan na si Lonzo palalaroin niya sa last 2 games ng preseason kasama na tong versus Minnesota. Hinahandle kasi nila kung gaano katagal sa loob ng court makakapaglaro si Lonzo na hindi sasakit yung tuhod niyang naoperahan. Sa loob ng halos 3 taon, ito ulit ang unang beses na makakapaglaro si Lonzo ng NBA basketball na every other day yung mga games. Kahit naman nakakapag-practice dati si Lonzo, hindi naman nila pwedeng biglain yung pagsabak agad niya sa basketball court. Makikipag-agawan din siya sa playing minutes sa Bulls dahil si Kobe White ang starting point guard na nag-improve na din sa 2 taong na wala si Lonzo. Kasama din si Josh Giddey na tinatawag nila ngayong project. Mukha namang komportable si Lonzo dahil nakakadepensa pa rin na maayos at ang hinahabol pa rin doon ni Coach Billy Donovan yung passing at vision ni Lonzo. Sa first 9 minutes ni Lonzo, parang magiging 3-point shooter agad siya ngayon dahil ito ang nagiging style ng mga player na galing sa knee injury. Important season din sa kanya dahil expiring contract na siya. Kasabay pa ni Josh Giddey na expiring contract na din na wala pang contract extension. Ang Bulls halos nasa rebuilding process ngayon na susubok makakuha ng top pick sa 2025. Panalo ang Bulls sa unang game na naglaro si Lonzo. 15 minutes, 10 points, 4 out of 6 sa field, 2 out of 4 sa 3-point area. Base pa sa sinabi ni Coach Billy Donovan na palalaroin si Lonzo sa natitirang mga games sa preseason, by minutes, papasok si Lonzo sa 9-player rotation ng Bulls. Sa Minnesota naman, naglaro na yung bago nilang acquire na big man, si Julius Randle. Ito yung unang beses since trade. Makikita yung potential starting 5 na Minnesota. Kasama ni Randle si Edwards, Conley, Gobert at McDaniels. 26 minutes, 15 points, 6 rebounds at 5 assists. Nawala ang best 3-point shooting big man ng Minnesota, pero ang pumalit naman ang isa sa best passing big man, si Randle. Mas versatile si Towns kung pagbabasihan ng scoring via range na meron siya. Si Randle naman dahil sa kanyang passing, may kasama pa siyang Rudy Gobert na may utilize sa ilalim. Ito yung nag-improve kay Randle sa Knicks. Tumaas yung passing rate ng team nung naglaro siya doon sa last 4 season. Ang isa sa best passing big man sa West si Domantas Sabonis. Gamit na gamit yung style niya kasama si Malik Monk at De'Aaron Fox. Ngayon naman nagkaroon pa ng isa si Randle. Nakasama naman niya itong si Anthony Edwards. Sa ibang balita naman, ang Lakers may natitira na lang 2 games sa preseason. 1-3 record sila ngayon. Kahit preseason yan, importante sa Lakers dahil para mabuild yung rotation nila pagdating mismo ng regular season. Kaso nakita agad ni JJ Redick yung problema na katulad lang din noong nakarang taon na namimintis ng LA yung mga winnable games. Mismong galing kay Redick at kinall out niya yung team na hindi sumusunod sa mga plays or set of plays na binibigay niya para sa mga player. Hindi naman niya pinangalanan pero pinatatamaan niya. Dati nagiging problema na ng mga players ng Lakers na hindi sumusunod sa mga plays lalo na sa late game. May ginagawa kasing set ng play si Redick, ito yung off-the-ball coverage na nilalagay pa niya sa pregame instruction. Ito ay target niyang mapataas yung efficiency. Ginagawang random play ng mga players ng Lakers yung mga instruction binibigay ni Redick. Based pa kay Redick, kitang-kita sa stats yung efficiency rating kapag sinusunod ng mga player yung nilatag nilang plays kumpara sa random play na ginagawa ng iba. Meron din pagkakataon sa game na hindi na alam ng ibang player kung ano ang gagawin. Hindi naman kasi bagong problema yon dahil last May pa kinall out na ni Anthony Davis yung nagiging problema ng team pagdating sa random play. Hindi nasusunod yung mga set. Kung ibang coach ng Lakers na kinall out niya yung sarili niyang team, malamang matanggal pa yun na mas maaga. Pero iba kasi yung datingan ni Redick.